Mga mamamayang Pilipinong dismayado sa ating Senado ngayon na talagang pinag-uusapan dahil masamang-masama ang dating. Huwag kayong mag-alala, mga Pilipino sa buong mundo, hindi lang dito sa Pilipinas. Meron pong mga senador na magigising sa katotohanan, makukonsensya at nadidismaya sa performance ng Senado. Mula po noong May 11 na drama series. May putukan, may iyakan, may nakatakas o pinatakas. Napakasama ng image. Gumagawa ng batas, legislator ang trabaho nila. Pero anong nangyari? So naniniwala po ako sa aking opinion, merong senador na aalis sa majority. Kahit pa anong sabihin ng kasalukuyang majority, hindi makakatiis yung matitino na senador para sumama sa tunay na reforma o gustong magreforma at maibalik ang imahe ng Senado. Kasi hindi pwedeng habang panahon bagsak ang imahe ng Senado. Hindi pwedeng habang panahon inuusig sila ng taong bayan. Mahihiya at mahihiya ang mga yan. Makukonsensya. Dahil buhay ng kanilang pamilya, anak, mga apo at ng mga Pilipinong nakataya sa trabaho ng Senado. In aid of legislation, tumulong para sa development, tumulong para mabigyan ng magandang buhay ang mga Pilipino. Pero ngayon, mula noong May 11, puro politika na lang. Puro paninira. Until now, yung Senate President, maraming statement na pagpaninira sa kapwa senador at sa gobyerno. Palaging nagmamalinis, nagmamagaling ang dating sa aking personal na opinion. Kaya ang prinsipyo, katotohanan, sakripisyo, lalabas at lalabas yan. Doon sa iba nating mga senador. Kung sino yan, hindi ko alam. Abangan na lang natin. Ang katahimikan, kailangan. Ang katotohanan, kailangan. Ang personal interest at pagtatakipan ng katotohanan, hindi yan mangingibabaw dito sa ating lipunan. Yan po yung aking paniniwala at opinion dyan. Ano po ang inyong masasabi? Okay? Samantala, related pa rin sa mga balita. Kung gusto talaga ng mga senador na makabawi at huwag tuluyang magalit ang taong bayan, sa akin pong paniniwala at opinion, magpalit ng liderato ng Senado na ang maghahawak at ilalagay na Senate President na bago ay yun hong nakapokus sa trabaho. Hindi namumulitika. Seryoso na tatrabahuhin at babaguhin ang imahe ng nasirang Senado. Alam nyo kasi ang Senado, hindi ho pangkaraniwan, matagal ko na sinabi, na posisyon. Kasi pag sinabing Philippine Congress under 1987 Constitution, upper and lower, yung lower, yung mababang kapulungan, ginagawa yung trabaho nila. Dapat mataas ang kalidad ng individual senador at yung mismong Senado. Para kapanipaniwala at katanggap-tanggap na sila ay upper chamber, mataas na kapulungan, kumpara sa mababang kapulungan. Ay ngayon, baliktad eh. Parang yung mababang kapulungan ang parang mas mataas ang respeto sa tao na tinatanggap. Kaysa mataas na kapulungan na Senado, mas mababa kaysa doon sa mababang kapulungan. Yan po yung nangyayari. Dahil nga po sa posible at kitang-kita na may mga agenda para sa kanilang interes. Hindi lang ho ang interes at proteksyon kay Senador Bato na ngayon ay tinuturing ng wanted dahil may warrant of arrest. Sabi ng ICC, wanted si General Bato de la Rosa, Senador ng Republika ng Pilipinas, dahil mayroong kaso sa crime against humanity, co-accused ng dating Pangulong Duterte. At siyempre ang isa ho, na talagang yan ang hindi mabubura na target nila, yung impeachment. Pwedeng magbulag-bulagan, magbingi-bingihan sa ebidensya. Yun po yung nakakabahala.
Nasaan ang katarungan kung magkakampihan? Nasaan ang katarungan at katotohanan kung magbubulag-bulagan at magbibingi-bingihan? Kung totoong walang ebidensya, i-dismiss. Pero kung merong malakas at matibay na ebidensya, dapat guilty. Yun ho yung kailangan at yun ang makikita ng taong bayan. Pero kung malakas, naglulumihad, may establish ng team prosecutor mga ebidensya sa korupsyon, destabilization, at marami pang iba. Aba, ibang issue yan. Ang trabaho ng Senado ay hindi maghanap ng ebidensya. Ang trabaho ng Senado ay, parte ng kanilang trabaho, mag-trial at mag-decide. Ang ebidensya ay ipipresenta ng team prosecutor. Ang ebidensya ay na-discover ng Justice Committee. Ang magdidepensa sa ebidensya, hindi senador. Ang magdidepensa dyan ay yung legal counsel, legal team ng akusado, si Sara Duterte. Maliwanag po yun. Ulitin ko ang Senado ay walang karapatan at hindi nila trabaho idepensa si Sara Duterte. Diba? Ang magdidepensa ron, defense team. Ang magdidiin ng kaso base sa ebidensya, ang team prosecutor na Kongreso. 11 congressman, lawyer, yun po yun. Decide, trial and decide. Ang trabaho ng senador, makinig sa presentation ng ebidensya at depensa. Ganun lang po. Then saka sila mag-decide. Hindi tayo nagmamagaling, pero yan. Tanungin nyo maraming mga nakakaintindi sa kung ano ang kapangyarihan ng senator judges. Ganon. Parang sa korte. Hindi trabaho ng judge or mga justices mag-provide ng ebidensya. Ang trabaho lang nila makinig sa presentation at basahin ang dokumento. Alamin ang sinasabi ng mga testigo ng magkabilang panig, tapos saka sila mag-decide kung guilty or not guilty yung akusado. Ganon. Ang Senado ganon din. Kaya lang dahil politikal, pinopolitika, yun ang ating aabangan. Kaya bang gawin? Pero dapat nilang gawin yun. Tumingin sa ebidensya. Pag sila ay kumiling at nakita natin na bulag-bingi, nagbibingi-bingi, nagbubulag-bulagan sa ebidensya, yun ay hindi matatanggap ng mamamayang Pilipino. At lalong masisira ng tuluyan, hindi ko alam kung hanggang saan, ang Philippine Senate o ang Senado na dapat ay para sa mga Pilipino, hindi para sa iisang pamilya lang o hindi para sa mga politikong nagkakampihan lang. Ayan. Okay? Please like and share, subscribe and follow. At huwag kayong masyadong paapekto sa mga mababaw na argumento o walang argumento, paninira, pagbabantalang at pagbibintang. Walang-wala na ang dating yan. Basura yan na ganyang mga sinasabi. Yung matatalinong opinyon, argumento ang kailangan ng matitinong Pilipino.